Ang anak na may ginintuang puso. Paano nga ba nahanap ni Julius ang kanyang ina kahit 3 dekada na ang nakalipas? Guys, hello guys, it's me again, Rampadorang Inday Vlog. Rampadorang Inday Vlog, ayan. Hello guys, it's me again, Rampadorang Inday Vlog. Hello guys, isa ka ba sa napaluha dito sa story nga ni Julius Manalo, ang kapatid ni Jay Manalo? Top 2 trending ang episode na ito ng Tony Talks ni Tony Gonzaga, kung saan tampok ang istorya ng isang anak na hindi sumuko sa paghahanap sa kanyang Korean mother at inabot ng 31 years bago sila muling nagkita. Ayon kay Julius Manalo, isang Filipino-Korean police officer, 6 years old siya nung magsinungaling sa kanya ang ina niya, lola, pati at ama, at sinabing from Korea kung saan siya ipinanganak ay pupunta daw siya sa Amerika for 2 weeks lang kasama ang kanyang ama na isang Pinoy. Wala siyang kamalay-malay na sa airport habang nagpapaalam sa kanyang lola at nanay na papunta na pala sa Pilipinas ng kanyang ama para manirahan for good. Umpisam na pala siyang mawawalay sa kanyang Korean mother dahil nahiwalay na ang kanyang mga magulang. Pero hindi nga daw siya sumuko sa paghahanap sa kanyang ina at finally, after 31 years ay mayroong taon na naging tulay para mahanap ang kanyang ina sa Korea. What an inspiring story. Nagkakilala nga ang magulang ni Julius sa Korea kung saan nagtrabaho noon ang kanyang ama bilang isang mga awit. Taong 1993, bumalik ang ama ni Julius na si Eustachio Manalo sa Maynila at isinama siya dito noon. Magmula noon, hindi na sila bumalik sa Korea kung kaya tuluyan na siyang nawalay sa kanyang ina. Matapos nga ang 3 dekada, muling nagkita si Julius at ang kanyang ina na magtungo siya sa Korea. Nagkaroon kasi ng isang interes ang isang Korean producer sa kwento ni Julius, kaya tinulungan siya nitong hanapin ang kanyang ila. Bago pa nga siya mag-trending, gumawa na ng pangalan si Julius sa TikTok kung saan madalas siyang nag-upload ng basketball-related videos. Noong September 11, 2018, ipinanganak ang panganay ni Julius at ng kanyang partner. Ang ikalawang anak naman niya na pinangalanan nilang Thor ay isinilang noong 2020. Nakatalaga nga si Julius sa Manila Police District kung saan siya nagsisilbi bilang isang pulis. Bukod nga sa pagiging pulis, aktibo rin si Julius sa paglalaro ng basketball. Sa katunayan, napabilang siya sa ilang koponan sa Maharlika Pilipinas Basketball League or MPBL. Lingid nga sa kaalaman na nakararami, half-brother ni Julius ang aktor na si Jay Manalo dahil magkapatid nga sila sa ama. Taong 2023, ibinahagi ni Julius ang family photo nila kasama ang kanyang magulang. Simula noong bata siya ay hindi na niya nakasama ang ina. Sa mga larawang ibinahagi ni Julius sa Instagram, sinabi niyang hindi na kailangan ng DNA test dahil magkahawig nga silang mag-ina. Kapuso mo Jessica Soho, kinuwento ni Julius na magkakilala ang kanyang mga magulang sa Korea pero noong 1993 ay sinama siya ng kanyang ama pauwi nga ng Pilipinas. Matapos nga ang mahabang panahon, muling nagkita sina Julius at ang kanyang ina na si Oh Gyum Min. Sa latest episode nga ng Tony Talks, inilahad ni Julius Manalo na ang kwento tungkol sa malaki drama na pagkikita nilang muli ng kanyang ina sa Korea matapos nga ang 31 years na talaga namang umantig sa puso ng netizen. Kung mapapanood nyo to guys, talagang hindi mapipigil ang pagpatak ng inyong mga luha. Nung bata ako, hindi ko sinusulat ang letter O sa pangalan ko. Julius Manalo nga lang. Ang O ay middle initial sa nanay ko. Di ko sinusulat kasi masakit. Yun ang alaala ng nanay ko sa pangalan ko. Yung nanay ng misis ko, biyanan ko, nagtanong siya, ba't si Julius hindi ako tinatawag na nanay? Pinaliwanag ko, unang-una yung nanay na word para sa akin ay sagrado. Yung O nga lang, di ko sinusulat sa pangalan ko dati. Yung nanay pa kaya babanggitin ko sa taong hindi ko talaga nanay. Yung nanay na word ay nire-reserve ko talaga sa totoo kong nanay. Sobrang nakakaiyak guys. Habang ine-edit ko nga itong video na to is tumutulo yung luha ko. Nung nakita ko siya na naglalakad na, yung word na nanay na gamit ko sa pagkakataon na yon, alam ko yun nga yung time. Tumakbo ako. Habang tumatakbo ako palapit sa kanya, naging basketball player ako. Naging college student, naging high school, elementary, and then 6 years old. Yung 6 years old na nasa airport. Yun na hindi ko maibigay sa kanya na nanakaw sa akin. Nakuha ko yung time na yun. Anyway guys, wala talagang expiry ang suffering at
trauma ng batang galing sa broken family. May mga kilala ako 50s na pero lagi silang may what ifs. Kaya nga sabi nila bago bumuo ng pamilya, number one talaga ay consider ang welfare ng bata. Nakakaiyak nga yung tagpo na mapapanood nyo dito sa video. Very inspiring ang story ni Sir Manalo. Hindi siya nawala ng pag-asa na magkita at mayakap pang muli ang kanyang ina after 31 years nga. I grab and edit this video dahil naiiyak nga ako. Natatouch nga yung puso ko. Mother's love is incomparable. Sobrang nakaka-proud nga itong si Mr. Manalo. Deserve nito ang maraming salute at medalya. Yung batang pinagkaitan ng pagmamahal ng isang ina, naghirap, nagtiis, nagsakripisyo upang maging successful hanggang sa maging isang policeman. Pero hindi humintong hanapin ang kanyang ina. Hindi rin tumigil mahalin ang ina kahit hindi nakatanggap ng pagmamahal sa kanyang ina. Sa kabila ng pagkukulang ng ina, nanatiling mahal na mahal ang kanyang ina. Selfless and unconditional love para sa ina. Sana sa mga bata dyan na masyadong palaban at walang galang sa magulang ay makapag-isip-isip kayo sa swerte nyo dahil andyan palagi ang magulang nyo para alagaan at mahalin kayo. Salute to you, Sir Julius Manalo. So that's it guys. Isa ka rin ba sa nakapanood ng nakakabagbag damdamin ng story nga nitong si Sir Julius Manalo, ang isang half Korean, half Filipino na policeman sa ating bansa. At panoorin nyo ito guys, sobrang maiiyak talaga kayo sa kanyang istorya. Hindi talaga mapipigil na tumulo ang inyong mga luha. Kung ano ang inyong komento, kung ano ang inyong suggestion, kung ano ang inyong mga reaksyon, i-comment nyo na yan. Kung di ba kayo guys nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming salamat. Ingat po ang lahat and God bless.